dalawang alagad na Jesus. Una ay si Judas, nagtaksil kay Jesus. Mas na pagninilayan natin siya bukas, Miyerkules Santo. Pero bahagi yung kung saan ay ito yung kalagayuan ay pinamalik ni Jesus na sa kanyang harap ay nakikita niya ang isa sa kanyang mga alagad na magtatakwil sa kanya. So, napakasagot ito, magtutusok. 3 taon niyang kasama. Pero ipagkakagulo siya sa bahagi mo. Kaya pinaalala ko rin sa atin na yung proximity to Jesus is not a warranty or guarantee. Hindi na ulugan na palaging nagsisimba, palaging naglilingkod, ay nahulugan na magiging tapat. Kasi nandyan yung realidad ni Judas. Well, mapagkalabanan nyo kung talagang may tunay na pagpapanibago ng puso. Kasi yung tunay na pagkilala kay Jesus, hindi lang kasama. Talagang masabi natin talagang kaakbay saan man tumahak sa daigdig na ito. At maliwanag natin yung magkakalisang diba. Kasi na maaari din ang lugar na kaya natin. Kasama-sama na natin. Kaya nga ako kalimitan ng mga nagtaksil. Kalimitan ng mga traitor rin. Belong to the closest group. Kaya lamang, gawa ng ibang kaisipan, ibang pagdami ng lugar. Kaya nababago ang isipan. Siguro bahagi rin ng ating pag-inilay bukas kung ano yung siya ang naging panantayan ni Judas para matakwil sa Jesus. Kaya bahagi yung mga traidor ay kabahagi na ng ating buhay. Pero ano yung pagtugon ni Jesus? So, kung sinabi niya na gawin mo na yung dapat mong gawin, ano bang ibig sabihin? Yung pagkakikosod lang, sige, ako ay pagbaksilan. O maaari yun ay pahayayan ng alin, pagpapalibago na pagsisisi. Well, bahagi. Pero isa naman sigurado, ano yun? Yung kagandahan ng Diyos na binibigay, hindi lamang ako tukusin kay Judas, ngunit sa lahat, pati yung kay Pedro. Kailangan hindi ginamit ni Judas kasi siya sumuko at nagpatibakan. Yung pangalawa ay yung imahe ni Simon Pedro na hanggang sumunod kay Jesus kahit saan. Kailangan sa tinawag natin sa panahon ng alinlangan, takot, pangamba, hirap, ay nagbabago ng isip. So, kaya yun din yung karanasan ni Pedro ay tinakwil niya si Jesus. Yung kasama yan, bakit? Natakot siya.
siya ng ilang mga kawal at namamahala sa palasyo ni Caiaphas. Natatakot siya na baka pati siya ipahuli. Kaya anong ginawa niya? Nagpinay siya. Hindi mo masabi. Hindi ko kilala ang tao. So isang hamon na kung saan ay tayo na po may kapatali. Sabi na namin, hindi lang sa pagkasama, kung sa mga mananampalan, sa hirap at pinawa, sa dusa at ligaya. Naway tayo tumahan sa landas ng pinalaman ng po may kapatali. Panyaya, na nawa makita natin na naging aral kay Simon Pedro. Pero katulad din ni Simon Pedro, may mga pagkatuwa na tayo kumisan ng sumusuko sapagkat gawa ng kamot, pangamba at hirap. Kaya kinakailangan natin ng katatagan ng kalagaman na sabi na natin, tulog natin maging kapal hanggang wakas. So, bahagi mo ng ating pagkakao na kung tawagin natin yan, meron tayong breaking point. Mayroon tayong panahon na kung saan ay tayo nababali, nadadapa, nawawala sa linya. Pero nawa, ay huwag natin kalimutan na ang Diyos ay palagi nandiyan na nag-aanyaya sa atin na magbago at patuloy na magpanibago. Huwag tayong mawalan ng lakas ng loob na humingi ng kapatawaran at magsimula ulit. Huwag tayong tumulad kay Judas, bagkus tumulad tayo kay Pedro na bumawi sa gitna ng kanyang pagkagapak. Kaya bahagi yun ang kung saan ay nakita ko natin. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi tayo nakapagtakoy kay Jesus. Kapag tayo gumawa ng kasalanan, tayo nagtatakoy kay Jesus. Kapag tayo ay hindi tumutugon sa panawagan ng Diyos, ipinagkakalulo natin sa Jesus dahil sa ibang mga bagay. Kaya ang mahalaga ay tayo ay bumawi